nga text ato ang masabtan iyang gidasig ang iyang mamiminaw na paminawan ninyo ang malamon na mga pulong. Kung saan malamon na pulong karon na nga nato makatunan mao nga dili mag-focus sa kaning bahandi, dili mag-focus sa honor, dili mag-focus sa tawag aning kaalap lang. So imuhang makita diri 1 to 4 iyang i-challenge ang matagusa nga paminaw mo sa akong maalamong mga pulong. O dili lang paminaw kay nga naman dili lang nako ni isulti kundi ako ning isulti samtang unsa daw nagtugtog siya sa alba. And then iyang gisugdan kaning unsa ni pinagyan ni dili ako malisang panahon sa katalagman bisan paglibutan ako sa akong mga kaaway. Unsa ang maalamong tao? Ang maalamong tao walay kahadlok sa bisan unsang mahitabo siyang kinabuhi. Ang tinuod na kaalam wala siya'y ikahadlukan. Pero kasagarang malamon, mo'y kusog mahadlok. Pero karon imuha makita nga ang tuno ni debate ningon siya dili siya mahadlok sa bisan unsa ug wala siya angay kahadlukan kay ang tinuod na malamon walay angay kahadlukan. Nguna nganong dili siya mahadlok tungod kay ingon siya diriya ihang gisgutan diriya kay verse 5 ug 6 dili ako malisang panahon sa katalagman bisag libutan ako sa akong mga kaaway sa mga tao nga nagsalig sa ilang bahandi ug nanghambog sa ilang kadato. So sa una pag yung panahon ang atong kalaban kaligyo nagsalig sa bahandi ug kaning mga dato ba kay nakadawat og malita. Sa una mao gyud po ni sila. Kaya nga naman, sa unang panahon, kaning mga politiko nila o mga opisyalis, known yun ni sila nga kurap. Kasagarang nasa gobyerno, makurap yun. Unang lisod kayo kung mo apil-apil taning politiko. Politika ba? Kaya bisa kung saan mo kabutan, posible yun na ka-member ko sa tawag aning isa ka people dati sa simbahan. Trabaho siya sa Bureau of Customs. Ito siya, pati dito, tawag aning janitor, mudato. Nga naman, tungod kay, naagid na naikuan ba? Naagid na ilagay ba? Pagsulod sa sakyanan, na ihatag. Paggawas, na po ihatag. And then, nangutan ako sa, okay, na naman siya sa opisina, nangutan ako sa iya nga undang magka. Nga, grabe yung corruption dito, pastor. Hindi ka mo apil. Hindi naman pwede dili ka mo apil, pastor, no? Kay matag lamisa, buta nga na magkwarta. Buta nga naging bilog. O niya, paabot mo dito na may envelope diya sa imuha. Lamisa. So, asa man mo yun ito? And possible po, kung dili ni mo dawaton, kalaban ka sa tibuok ahinsya. Nga naman? Tungod kay, musumbong pa lang ni. Yung ano ni dawat. So, nga na kalala ang korupsyon sa atong gobyerno. Sa una, sa ilahang sa custom ug sa DPWH, sobre lang. Sa Kongreso ng Senado, malita na. So, ingana ang angay nato nga masabtan, si David, wala siya nahadlok sa tawagan ni mga dato. Wala siya nihadlok, masking naa siya sa katalagman.
nga naman naay sikreto si David na iyang isulti niya sa verse 15. Pero padayon ta ato ang tanaw ning ngano wala siya o ngano dili siya mahadlok sa mga taong dato o dili siya mahadlok masinas katalagman ihang isgutan diri verse 7. Apan ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi kay mahal man kaayo kini. Mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong sa lapik nga iyang ikabayad aron mabuhi siya hangtod sa hangtod ug dili mahiadto sa lubnganan. Nganong dili siya mahadlok? Mahadlok man daw siya nga tanan man mamatay. Taong dato, taong pobre, mamatay. Walay makaipsot sa kamatayon. Wala lang takabalo kanu sa ato apod. Pero bisan unsa nimog likay-likay sa kamatayon, maabot yun na siya. Kay walay igong salapi nga ikabayad nimo para malukat nimo ang imong kinabuhi diha sa Ginoo. Tungod na gisgutan ni David karon ang tulukad kaning ebidensya nga walay exempted ang kamatayon. Una, verse 10 to 11, nakita nato nga bisan ang mga maalam mamatay. Ingon man ang mga buang-buang ug ang mga kuanggol ug ibili nila ang ilang bahandi ngadto sa uban. Unsa daw? Adlok mga mamatay, ang tanan mamatay, pati maalamon mamatay, ang buang-buang mamatay, ang kuanggol mamatay. Walay makalingkawas sa kamatayon. So una dra, walay amang maalam mamatay gyapon. Then verse 12. Apan ang pagkain nila sa tao dili gayud makapugong sa iyang kamatayon, mamatay gayud siya sama sa mga mananap. So ang una, malamon mamatay. Ang ikaduha, honorable. Sa English nga version ana yang pagkasulti diriya. Yan na siya diriya. Nevertheless, man being in honor abideth not. He is like a beast that perish. Okay, sa lahing nga version, ano siya diriya sa EMP, but man with all his honor and pomp does not remain. He is like the beast that perish. So, tanan, maalam mamatay, buang-buang mamatay, inila mamatay. Dili lang inila, mga tutasunahan, kaning verse 13. Tanawa ang nahitabo niadtong nagsalig sa ilang kaugalingon, ug ang dangata niadtong nagsalig sa ilang bahandi. Mamatay sila sama sa karniro, ang ilang kamatayon may ilang magbalantay, muadto sila sa lubnganan, ug madunot ang ilang lawas, kunya ang kalibutan sa mga patay maunay ilang puloy-anan. Unsa daw? Pati ang mga tao nga nagsalig silang bahandi or dato mamatay po. So, dato pobre, maalamon, buang-buang, inila o dili inila, gi-honor o wala gi-honor, ang tanan mamatay. So mao ni ang iyang gitudlo, kung ang tanan mamatay, kinsa may exempted. And mao ni exempted sa verse 15. Unsa? Apan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon ug dawaton niya ako. And diri wala kani nga unsa ni sa Old Testament wala nato ni or daghan wala kasabot ani kay naman luwason ako gikan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon. So meaning kung ang tanan mamatay pero si David karon ingon siya ako mamatay po pero luwason ko sa Ginoo gikan sa kamatayon. Ang term na gigamit diri sa English nga version
But God will redeem my life from the grave. Gikan sa lubnganan. Isa lahi nga version, ano siya diriya sa EMP, but God will redeem me from the power of Sheol, or place of the dead, for He will receive me. King James, but God will redeem my soul from the power of grave, for He shall receive me. So gabalik-balik nga word diriya, but as for me, God will redeem my life. He will snatch me from the power of death. And same. Receive me. Sa NIV, that God will redeem my life from the grave. He will surely take me to Himself. So sa Old Testament, wala kayo ni naklaro sa unsang pamaagi ang tao maluwas gikan sa kamatayon. Pero ang New Testament, iklaro sa unsang pamaagi ang tao maluwas gikan sa kamatayon. Pinaagi lang sa pagkabanhaw. And giklaro ni sa unsang pamaagi na ingon siya sa John 11:25, si bisan kinsa nga motuo kanako, bisan tuod mamatay, mabanhaw. So, ang paagi lang nga makalikay tas kamatayon or ma-exempted ta, o dili man exempted, malukat ta gikan sa kamatayon or makuha ta gikan sa kamatayon is mao lang ang pagtuo pangsalig kang Yesu Kristo. So mo nang angay nato ni nga kabalandungan. Tanan tao mamatay, pero naay mga tao nga mamatay pero mabanhaw. Kinsa to? Kato nito gidawat ni salig kang Yesu Kristo. So mo ni ang point ni David, kung tanan mamatay and then nalay isa ka pamaagi nga maka maluwas ka or malukat ka gikan sa kamatayon, kung saan mo buhaton? So ang angay nimong buhaton, maning gisulti niya sa verse 16, ayaw kasina kung madato ang usa ka tawo o magkadugang ang iyang bahandi. Maning automatic nga application. So kung na kay nakitang dato, imong una-una mamatay yapon siya. Ano ba sinangan ka? Nga pareha mo mamatay. And nga nung mahadlok man ka, usay man gud mahadlok tag dato. Dato magud sila. Pero si David diklaro na dili ta nga ni mahadlok ni bisan kinsa ilado man na dili ka ngay mahadlok. Portahan man na di ka angay mahadlok. Malamon man na di ka angay mahadlok. Kay nga naman ang tanan isarahay padulngan kamatayon. Kaigo mo. Pero nani atong kinaiya pag abogado, pag doktor, bro, tuan kita ba? Pero kung para sa tuwa, murag wa kita respetuhay. Pero inumdumi, garis kalibutan ang tanan pantay. Ang tanan paingon sa kamatayon. Pero bulahan ang mutog modawat kang Hesukristo kay lukaton siya gikan sa kamatayon. O dili lang siya lukaton gikan sa kamatayon. Unsa daw to? Kuhaon siya o dadon siya sa pagkasulti diriya. Bisaya nga version sa to. Apan luwason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon o dawaton niya ako. Maklaro na to ni unsay pasabot aning dawaton niya ako sa New Testament gihapon. Mamatay gihapon siya og mutipon sa iyang katigulangan. So, dili makapugong ang kabantog sa tao, mamatay gayon siya sama sa mananap. No honor or dili ang wealth makatubos sa imo, makalukat gikan sa kamatayon, dili nga maalamon makaluwas sa imo gikan sa kamatayon, dili even ang honor or fame ang makalukat sa imo gikan sa kamatayon. Si Jesucristo lang ang makalukat sa tuwa gikan sa kamatayon. So, final ni as application, ayaw too much seek sa kalat. Kay too much ka na, napadulong na yan ka sa debate yun sa lang na diya. Ayaw po isik ang bahandi.
Kay, aman, di mo makaluwas rin. And even, dili ni mo isip ang fame. Dili ni mo isip ang success, ang wealth, dili ni mo isip ang wisdom, dili ni mo isip ang too much wisdom, dili ni mo isip ang faith. Kaya naman ang tanan, mahanap. Isa lang ang ngay na to nga pagitaon o bisig. Si Jesucristo nga maka lukat sa tuwa gikan sa kamatayon, pinagi sa pagkabanhaw ug makadala sa tuwa sa tinuod niya uloy-anan ng mga gingharian sa langit. So seek always, prioritize always si Kristo. Ayaw pagsalig sa bahandit, pagsalig sa gibuhat ni Kristo dito sa cross para sa imo. So mo na ang mensahe karon. Ayaw pagsalig sa bahandit, ayaw success, kay tanan walay bili. Mamatay, gihapon ka, maski na kanin ng mga buta. Wala po naging undra nga magpakabuang na lang buta. Ang yun niya, dili na mga priority sa tao. Ang priority na to si Jesucristo nga makahatag sa tuwa sa kinabuhing walay katapusan kung makatala sa tuwa sa tinuod na puloy-anan sa langit. So hope, maginabuhi man ta, pero dili yun tawagan ng may gusto pa madato sa inyo ha. Tanong ba, pastor? Matay yung yapon. Ang dato, pobre, para sa nakadapog lungon. Kaya kung taas yung lungon, di mga dawato dito sa BTV. Parihara nga yuta ang sihatag. Wala tayo madala. Pero, naay makalukat sa tuwagitan ana ang pamatayo sa Jesucristo lang. Munang kanunay isig sa Jesucristo, kanunay sa unaha sa mga kinabuhi, before ang bahandi, before ang fame, before ang success. Kaysa lang ang atong paglaom gikan sa kamatayon. So, kana lang ang mensahe, hope nga natay nakuha o gato ma-apply sa pagkinabuhi. Amen. Muna mo sa mga prayer concern.